This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Higala kumusta maing adlong Biyernes kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. February 16, 2024. Laing suwatan po na usab ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan, og boy. Bueno, standby boy, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Nance Herbal Capsule ang tinaguriang natural antibiotics. Kini ang manuhot-suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang bara-bara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problemas bara-bara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Siyempre pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble ug uban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. UAID and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit, sa kasing-kasing o problema sa kidney ug uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre, alang sa atong mga kaigsuunan nga mga kalalakinan sa tanang driver nga nagbiyahe sa tibok Visayas, Mindanao, Luzon gamit sa Megaman Herbal Food Supplement. Gawas nga sobra kini ka-epektibo sa paglambing-lambing kang misis, doon na pa kini proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Ang Megaman tanang problema sa kalalakinan, ilabi na sa prostate o sa mga walay gana kay misis, ang maundang og mapulihan sa kabaskog og kaagresibo. Megaman Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And atang-atangin ninyo ang atong Megaman Coffee. Soon, mapalit na sa mga nagadayang butika. Og alang sa mga kabataan, i-promise bis ato mga kabataan nga hatagan nato sila og kalig-on sa ilahang panglawas aron nga makalikay sa mga balatian.
og sa Remind Choco. Gawas nga ipalig-on ang immune system sa atong mga anak. Mapadali usab ang ilahang pagtubo, no? Makalitan na lang ka, tangkad naman kayo akong anak. And of course, daghan na kayo mga ginikanan, no? Sa mga nakagamit. Sa ako mga close friend, no? Nga mga anak. Sa dihang migamit sa Remind Choco. Matod pa nila, wa nagid sila magproblema og hawd na kailang anak sa klase. So, para sa ato mga kabataan, Remind Choco ang para kanila. Og syempre alang sa atong mga college student, high school, katong kinahanglan nga mo take og exam, Remind Capsule ang para kanila. And ang ato mga lolo, lola, kinahanglan sab sila nga mag-remind aron dili limtanon. Lisod baya, di ba? So remind imnon duha ka kapsula buntag og gabi or buntag lang duha ka capsules. Ana lang ka simple. And syempre ang atong tawa-tawa si kinahanglan gyud adto na poy mo kumbati sa tong lawas pag-abot sa mga virus. You remember, tawa-tawa si protection kini para sa itong mga kalawasan. Yes, daghan kay nangutana. Siyempre, ang tawa-tawa si ngano kuno nga ang mga dunay dengue, dali ra kaayo nga maulian kung magtawa-tawa sila. Tungod kay ang tawa-tawa, doon na ni siya'y kapasidad nga mubuga og bag-o nga cell. Iyang i-drain, syempre kapag magkasakit ka, ang imuhang mga cells, mga damay. So pinaagi sa tong tawa-tawa si mubuga siyang bagong cell, mo na nga maayo gilayon ang dunay dengue. Again, for protection, tawa-tawa si. Og syempre sukad kaniadto hangtod karon nas liniment lang gihapon. Ang atong tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-epektibo, gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay, nanay. Busa sa tanang miyembro sa panimalay. Haplas na gani ang hisgutan Nance liniment oil. Available sa 30 and 60 ml. Ug ang paborito sa tanan, Nance Corn Coffee. Parehas na ako, di gid mabuhi og way Nance Corn Coffee. Daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals. Unya maka-reduce sa hemorrhoids ug almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, desalaktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes ug hilabi na ang hypertension, maka-maintain usab sa maayo nga panan-aw og nindot nga panit, labaw sa tanan maka-improve sa ato mga kabukugan. Kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. Nance Eye Drops, of course, atong panglimpyo sa atong mga mata aron malikayan ang mabalatian sa mga cataracts ug uban pa. Nance Eye Drops ang gamita. Available sa mga butika. And syempre, ang atong Alena set. Dili na kinahanglan nga gastuhan nimog mahal ang imong pamanit, ang atong dagway aron maangkon ang hamis ug puti pino nga panagway. Alena ang tubag ni ana. Available sa mga butika. Remember, di ta mo gamit og maisog nga chemical kay magmahay tas kaulahian. Sa Alena, way chemical, maangkon ang hamis, pino ug puti nga pamanit. Kanunay gid ta nga nag-research unsay pinaka-best nga makahaom sa panit sa atong mga users sa Alena. O syempre sa mga kababayan na aroma soap,
alang sa atong private parts, Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae nga hilabi na ug daghan mga skin allergies. Ilabi na sa mga katol-katol sa private parts. Nance Aroma Soap ipangutana sa mga butika. Og syempre, alang sa atong Nance Million Bonanza, simple lang ang pag-appeal sa inyong pagpalit sa atong mga produkto. Selfie sa butika kung diin ka mo nagpalit. I-post sa atong Sensorly Ate Arlene Facebook page. I-PM ang inyong kasinatian. Pamasin ka mo ang mamahimong mananaog. 5,000 pesos kada adlaw, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Standby, alas sa suwatan pong atong paghatag ag pagtagad. Dinato la resender sa kanagngalan. Og boy, standby boy, alas sa imusuwat. Dini syempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head, and I am feeling a little peculiar. Dear Ate Arlene, tawagalamang ko sa pangalang boy, minyo o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Upper Pulangi, Malaybalay City ate. Adunay kagahapon sa atong kinabuhi, nga lisod paphaon. Padayon kining nakadikit sa atong pagkatao, nga bihisan o dili na nato gustong madumduman, apan sungugon ta sa kapalaran. Sugdan ko sa pagsaysay nga akong kalisdanan ug mga kasakit nga naagian ate. Dili sayo nang nahimo na akong kinabuhi ati R. Kay lagi, kabos man lang mi apan wa ko'y laing pangandoy. Kundili ang makatapos sa akong pagtuon. Makakita og stable nga trabaho para mahawas nako ang akong pamilya sa kalisod. Pag-graduate na ako sa elementary, excited kaayo ko nga ma-eskwela sa high school. Apan nadisbaya ko pag-ayo sa dihang giignan ko sa kumaginikanan nga dili ko makapadayon sa high school kay unahon sa ang akong duha ka magulang. Dili ko no nila kaya ni Papa nga kaming tulo ang paeskwelahon. Wa man ko malipay sa ilang desisyon apan wa ko'y mahimo. Nakastop gid ko at R. After a year, nagpadala ang akong uyuan o pamasahe para nako sa Bohol. Nagpasalig siya nga siya ang mapaeskwela kanako. Nalipay kayo ko ate.
Kay matuman na gyud ang akong pangandoy nga makapadayon sa akong pag-eskwela. Tuod man, nakaabot kog Bohol tuig 2001. Pagka June, gipa-enroll na dayon ko ni Uncle. Apan sa ila ako nagpuyo ate kay ang nagpa-eskwela gid nako. Ako mang yuyo igsuon gihapon nila papa. Duha mi ka working student at TR, babae ang usa. Og paryente ra gihapon. Dili kayo lisod ang mga trabahoon kay duha man mi nga magtinabangay. Abay lang ang balay sa akong mga uyuan ate. Apan, paglabay og usa ka bulan, nag-away si Uncle ug asawa ni Yoyo, Ate Arlene. Minglaban pa dayon si Yoyo sa iyang asawa. Hangtod sila na ni Uncle ang nag-away. Grabe gyud ang ilang away nga hapit nag-fisikalan ate. May nalanggani kay naawang ra sila. Maotong nagdesisyon ang akong uncle nga muuli na lang dinis Bukidnon. Ubanon unta ko niya ate apaning balibad ko kay kabaw ko. Dili ko makapadayon og eskwela kumuuban ko niya. Giwarningan ko ni Uncle nga bati kunog batasan si Yoyo og iyang asawa. Basen ko no dili na ako makaya. Apan wa ako mituo ate. Kay sukad nga miabot ko, wa pa man sab ko gipakitaan nila Yoyo og bati nga batasan. Gani, wa pa man ko nila sukad makasab-an. Busa nagdesisyon ko nga magpabilin gyud ate. Okay pagid kaayo ang tanan. Apan human sa pipila ka bulan. Mihawa ang kauban nako nga working. Busa ako ang nabutahan sa tanang trabahoon. Na all around ang akong trabaho ate. Apan giantos ko lang kay lagi ang importante nako nga makaeskwela ko. Sa kadugayan, nadungagan pa ang akong mga trabahoon. Nga grabe na gyud kakapoy ang akong kalawasan. Dili na gani ko usahay makatuon. Miabot gyud sa punto nga nawad-an ko gana nga maeskwela. Kay sige pa ko nila ipa-absent. Matag Biyernes ubanon ko ni Yoyo sa ilang farm para motabang. Saad niya nako nga iya kong sweldohan para na ako ikapalit sa akong mga gamit. Apan pila na lang kabulan. Bisan ka usa, wa gid ko niya tunulig kwarta. Gani ga-eskwela ko nga gisi akong bag. Guba akong sapatos. Nga ako lang taong ayom-ayomon. Wash and wear ang akong school uniform. Ug medyas. Kay lagi usara kaparisan. Dili ko makapangayom ate. Kay masuko ang asawa ni Yoyo, Ate R. Didto na nako nasuta nga tinuod gyud ay ang giingon ni Uncle. Nga bati gyud ay sila Yoyo og batasan. Apan tungod lagi gusto ko nga makaeskwela. Akong giantos ang tanan ate. Hangtod biabot sa punto nga wa na gyud nakalahutay ang akong lawas. Kay gihimo naman kong water pump sa asawa ni Yoyo. Iya ko gipabalik-balik og kabuog tubig para matubigan ang ilang basakan nga nahubsan. Kay lagi tortulon kini ate para matamnan og humay. Grabe kainit atong panahona. Nababad gid kog pila ka oras. Bugat pa kaayo ang gisakwat nako nga galons tubig. Halos mamatay ko sa kakapoy. Busa pagkaog magihilantan ko sa eskwelahan. Naluoy sa ako ang maestra, iya kong gipainom og tambal. Pagkahuman iya kong gipapahuway sa faculty room. Pagkabalo sa akong ayaan, suko kayo siya ate. Ngano ko nun nangayo kong tambal sa akong maestra. Sa akong nahuna, miingon ko nga dapat magpasalamat pa siya kay giatayman ko sa akong maestra. Nasuko mahinoon siya.
Grabe ang mental stress nga ako naagian sa akong ayaan, ate. Dili na ko malimtan nga nakuha ko nga modula og volleyball sa among entrams. Wa ko magtuo nga mananaw ang akong ayaan. Tingali iyang gi-check kung wa ba ko na makak. Kamuli ming dula, inay nga mo cheer siya nga rikan ako. Mangansyaw naman noon. Kung dili ko makaigo og bula. Musinggit siya nga may pakunog mo undang ko kay kapakauwaw lang kuno ko. Butang nga gikasakit na ko pag-ayo. Naulawan gid ko, ate. Ako na lang gihilak sa hilom ang tanan, Ate R. Nang labay ang laing mga bulan. Hangtod nga nagkasakit ko og ulcer, UTI og nerve pain. Tungod sa sobrang hago sa akong lawas. Na over-fatigue ko, ate. Apan wa pagid ko nila diretso gidala sa ospital. Kung wa nasulirap ang ako mata. Aya ko nila gidala nga kamatyonon ako, ate. Nagsigi kog suka sa ospital og mao kato ang finding sa doktor sa akong sakit. Ning hilak gid ko, ate, kay nakadumdum ko sa akong pamilya dinhi sa Bukidnon. Kay sa tinuod lang pobre lang mi, apan sukad-sukad wa ako kaagi sa ingon niini nga kalisod. May dangoy-ngoy kog hilak, ate. Siguro na guilty si Yuyo. Human ko nga nagawa sa hospital, iya kong ipangutana kung gusto na ba kuno na ako mapauli. May tubag ko nga oo, ate. Busa pila lang kaadlaw, gihatod ko ni Yuyo tamas Cagayan de Oro. Kay need man dayon siya nga mabalik sa Bohol. Iya kong gipasakay og bus pauli sa Bukidnon. Nagpadala na siya daan og sulat nila mama. Nagpahibalo nga muuli. Ug gihatod ko niya taman sa Cagayan de Oro. Luya pa kayo akong lawas, ate. Halos mapalid ko sa hangin sa sobra na akong kaniwang. Pagkakita nila mama, ngarikan ako, grabe nilang hilak. Suko kayo sila kang Yoyo. Dili kuno ingon niini ang akong lawas sa dihang ila kong gikuha. Pag uli na ako, halos dili na ko kailahan. Kay mura ko kog malnourish og palong kaayo, ate. Makita sa akong panagway ang kapait. Og kalisod nga akong naagian sa Bohol. Duha ka tuig ko nga nag-stop sa pag-eskwela. Ako sa gipapahuway ang akong lawas. Tuig 2004, ate. Balik eskwela na ko og first year high school paghihapon. Kay wa man ako natapos ang usa ka school year sa Bohol. Ganahan kaayo nako ang akong mga maestra kay lagi responsable ug buutan kuno ko nga pagka-estudyante, Ate R. Dagko ang ako mag-grado, ate. Ug honor student ko. Pag second year na ako, diri na ako nagsugod nga nagkagusto sa usa ka babae. Tungod kay naaman ko'y pagkatorpe. Gipaagi na ako sa suwat ang akong gibati ngadto kaniya. Classmate ra nako siya, ate. Apan sugod ni adto dili na siya motingog nako. Busa ako nagpod siyang gisuwatan nga kung dili siya ganahan nako, kung mag-classmate gihapon mi pagka third year, mabalhin ko sa ilang section. Butang nga ako giyong gihimo, ate. Pareho nga nagihapon mi sa section A. Busa gibalhin ko og section B, ate. Mihangyo gid ko sa among advisor nga mabalhin ko sa pika section. Natingala ako mga classmates sa section A kay lagi sayangan sila nako. Isa pa ako ang ilang gasaligan kung naay mga activity sa school. Nakita sa akong gipanguyaban nga si Pram Pram. Nagituman ako ang akong gisaad nga to kaniya nga dili may mag-classmate og sa hinay-hinay. Naghigala mi. Hangtod nga nagka-close mi, ate. Kay kanunay naman ming magkauban sa mga school activities.
Doon ay mga higayon, matabangan ako siya sa mga assignments o projects. Gipakita na ako nga nagpabilin gihapon ang akong pag-care nga to kaniya. Napansin kini sa mga higala o classmates. Busa ilaming ginasura-sura ate. Mupahiyom rapod pram-pram. Hangtod nga nakita na ako nga naan ako'y pag-asa niya. Mingbalik ko sa pagpanguyab niya ate. Pila ra may sugilanon. Nihigayon na. Iyan ang gidawat. Ang akong gugma. Ate R. Dili masukod ang akong kalipay. Makaingon ko nga sobra ko ka-bless nga atong panahona kay napili pagid ko nga mamahimong SSG president sa mo eskwelahan ate. Nakaingon ko nga gihatag ragid kanako sa labang makagagahom ang akong gipangayo nga to kaniya. Ang malipayon sa relasyon ug malipayon sa akong pag-eskwela. Daghan mi og mga pangandoy ni Pram ate. Gusto namo nga makatapos among pagtuon. Makabaton og stable nga trabaho, magpakasal og magkapamilya. Daghan kaayo mi og memories na atong high school pa mi. Gipa-feel nako kang Pram. Ang akong pagpangga, pagmahal, pag-amping, ngadto kaniya, Ate R. Ingon ana sab siya nga kanako ate. Mapinanggaon, mapagmahal. Hangtod biabot among graduation sa high school. Looking forward mi nga makapadayon sa college. Apan tungod lagi nga wa may ikakayang ako maginikanan. Napugos ko nga moapas akong magulang sa Manila. Kay iya man kong gipasulod isip working student. Na namilit ko sa kong hinigugma ate. Puno sa hinilakay ang among pagpanamilit sa usag-usa. Ako siyang gipasabot. Nga dili man sayon ang magkalagyo mi, apan para gihapon kini sa among kaugmaon. Kidahanglan ako kining buhaton para matuman ang among mga pangandoy. Tuod man nakalarga gid ko sa Manila ate. Naka-eskwela sa kurso nga IT. Apan first semester ako taman, kay mas gipili man ako ang mag full-time og trabaho para makatigom o makapadayon sa akong pag-eskwela sa Bukidnon. Lisod ang kinabuhi is Manila ate. Gusto na po na ako mapauli sa Bukidnon para makauban ako si Pram. Kay lisod kaayo ang LDR ate. Bisan pa man nga adtong tungura, uso na ang cellphone. Nagpalit gid ko ate para na ami contact. Dili gid ko mawad anog oras para sa iya. Apan nahulog ang akong cellphone ate. Naguba. Halos 2 ka semana nga wa na ko siya natawagan ug natextan. Dili nagsugod ang among problema. Apan naningkamot ko nga makontak siya. Akong gipansak akong SIM sa cellphone sa akong kauban. Apan dili permi kay gamiton pod niya. Hangtod nakadawat kog tawag gikan kang Pram ate. Mingon siya nako nga miundang kuno siya sa iyang pagtuon. Ako siyang giignan nga dili siya angay mabalaka kay ako na ang bahala niya. Apan wa siya mitingog ate. Nag-text ko sa iya nga dili na niya hunahon ang kwarta. Na ako'y gamayng tinigom, ako kini ipadala niya para nga makapa-enroll na siya sa second year. Apan, wa na ko'y nadawat nga reply gikan kaniya. Ug naputol ng among komunikasyon. Busa nagdesisyon ko ate. Nga mapauli. Excited kaayo ko. Nga makita siya pag-usab. Ganit na malit pa ko mga pasalubong. Dala pa na ko ang dako nga teddy bear ate. Para ako ihatag niya.
Daghan ko gustong isulti nga to kaniya ate. Sa akong pag-abot sa Bukidnon. Gani, una ko miadto sa ilang balay. Apanwa siya. Giignan ko sa iyahang igsuon nga to ako nos kagayan na narbaho. Plano unta na ako nga moadto sa kagayan ate para magkita gyud mi. Apan sa dihang naan ako sa terminals bus. Nakadawat kog tawagi kaniya. Nagkasulti mi ate. Nalipay kaayo ko nga nadungog ko ang iyang tingog. Lahi nga number ang iyang gigamit. Apan wa ako naandam sa iyang sunod nga isulti. Matod niya. Magbulag na kuno mi. Wa na kuno siya mahigugma pangari kanako. Wa ko nakasabot sa kong gibati ate. Murag gikumot ang akong kasing-kasing sa kasakit. Sobra akong gimahal si Pram og dili na ako madawat nga mawala siya sa akong kinabuhi. Gisawayan pa nako og hangyo og pakiluoy niya. Apan buo na ang iyang desisyon ate. Gipalong na dayon niya ang iyang cellphone o dili na nako siya makontak. Na-depress kapag ayaw ate. Gilunod nako akong kaugalingon nga bisyo sulod sa 4 ka tuig. Hangtod na realize nako. Kinahanglan akong mabangon. Nanimpalad ko dinhi sa siyudad sa Valencia. O karon maayo na ang akong trabaho sa usa ka inilang mall. Dinhi ate. 12 ka tuig na mi nga wa magkita ni Pram. Sukad sa among panagbulag. Wa na gid mi nakita. Ako na lang nasayran, minyo na siya. Samtang ako malipayo na usab sa akong kinabuhi. Engaged na sa akong bag-ong hinigugma. Apanabot ba ate? Dunay mga higayon. Ngako siyang madamguhan. Bisan og wa nako siya gihuna-huna. Nagpasabot ba kini ate? Nga wa pa ko maka-move on o naka-recover sa among break-up? Daghang salamat sa iyong paghatag og pagtagad akong suwatampo. Sincerely yours, Boy. Staring at the moon so blue, turning all my thoughts to you. I was without hopes or dreams. I tried to dull an inner scream, but you saw me through. Walking on a path of air, see your faces everywhere. As you melt this heart of stone, you take my hand to guide me home, and now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. You gave me everything and a little bit more. And when it's cold at night and you sleep by my side, you become the meaning of my life. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Lipong-lipong, suka-suka, gapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga sinyalis kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpadayalis
dialysis pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo boost sa atong immune system aron dili daling magkasakit. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue og uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Si Princess Elisha Sarigomba may gamit sa Remind Choco Mix. Hi, I'm Princess Elisha Sayungumba. I love to drink Remind Choco for me to go taller and smarter. Remind Choco is my favorite. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa siya lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Sa pagising sa umaga, ikaw ang nasa isip ko. Hindi kita nalilimutan. Araw-araw na lang ba nararamdaman ito ng puso kong nasasaktan? Daghang salamat kanimo, boy, sa imo pagpadangat imo suwatahan po ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Dunay mga sitwasyon nga bisag wa nimo gihunahuna ang imong ex, imong madamguhan. Matod nila, kung damguhon nimo ang imong ex, iya kang gihuna-huna. Okay, diri una kita sa itong mga text messages. Sa to 0917-159-5812. Osbo na ko 0917-159-5812. Ikaw lang ang nasa isip. Mga mata mo'y nakakaakit. Handa na ako kita'y saluhin. Di kita pababayaan. Di rin kita bibitawan. Ate Arlene, para sa Lord Sender, dugay ng panahon nga wa sila nagkita. Ikaw ang Move on na gid siya, ate, og dapat focus na siya sa iyang pakaslan, Ate R. Fe of Kapatagan, Lano del Norte. Yes. ama. Ate R, kinila ako masulti sa Lord Sender. Nabalewala Grabe siya kung magmahal. ng Hinautonta nga tuloy-tuloy na ihang kalipay uban sa iyang hinigugma sa pagkaron. Pinagpala ang mag-antos, ate, linlin o purok maligaya man kilam na tagom. kahit na malayo ka, kahit na di Ang ako'y kasulti sa Lord Sender, Ate R. hinahanap. At least naagian niya ang masakitan. Ingon ana manggida na, ate, dili ka maka-learn og lesson sa gitawag gugma kundi ka moagig sakit, ate. Jane of Toril, Davao City. Tinuod na. Walay mahigugma nga dili masakitan. And normal nga sa matag relasyon, every time nga mag-end ang sa karelasyon, sakit na. Pero mas kang molig-on ug mas kang makakuha og lesson. Ate Arlain, kayo iyang uyab, murag okay ra kay niya ang moingon nga na siya mahigugma. Murag ingon ana lang kasayon mo sulti sa katawong nahigugma nimo nga wa na ka nahigugma. Grabe ka unfair, ate, relate ko sa imong gibahasa nga sulat. Aha, Aida of Ulutanga sa Mbuanga, Sibugay. Hinahanap ka palagi,
Ang ako lang masulti sa letter sender, ate. Move on na lang siya. Gibless siya og maayong trabaho og doon na siya bagong hinigog mag-engage na siya. Kanang ex Ate R, muagi lang na sunahon na apan dili na dapat entertainon. Maki of New Lambunaw, Tantangan, South Cotabato. Daghan pa tag mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras. Where you go, I'll always be with you. Love you so much, I'll never let you go. This feeling so new, it's like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Love me so much, and I will let Again, thank you so much, the beauty in life that's meant for you. boy, sa imong pagpadangat imong swatampo. Let us be Ning atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. and be forever in love. Sakto ka na. Kana bitong damguhon kuno ka sa imong ex, bisag wa ka nagunahon na niya, siya ang nagunahon na nimo. Unay sagad nga akong nabati. No? Love me, Tingali, say you dunay mga higayon nga nagunahon na pa kanimo ang imong ex. will Miabot sa iyang una-una nga what if kung kamo ang nagkadayon. with all of the Matod mo, 12 na katuig gawa mo nagkita. Wa na ba day ka nakapauli is kuan sa upper Pulangi. Or bahase nagwa na po siya nagpuyo ngadto. Well, para ka nako, move on. Panahon na nga move on ka. Pasalamati ang daghang mga di maayong panghitabo. Tungod kay, muna ginaingon ba? Ang lisod nga dalan, mo saktong agianan sa kalampusan. go, I'll always be And alang ka nako, why rason nga dini mo maangko ng imong kalampusan tungod sa daghang mga pagsulay nga imo natagamtaman. like a dream come true. Apan ingon ana mangyud. Love and Una ka mahimong ligon, una nimo makabot, I'll share. ang para gyud nimo moagi sa kagdaghan nga mga pagsulay. Love me so much, and I And thank you so much tungod kay nalampasan nimo ang tanan, boy. Congratulations. for you and Karon, maanindot ni imong trabaho og engage ka pa sa babae nga imong can be hopefully makauban sa tibok nimong kinabuhi. Sana tuloy-tuloy na. then we'll be so free. Just Again, manghinaot ko boy nga onta, daghan pa ang ibubo nga panalangin. Ang labaw makagagahom nga na kanimo. Thank you so much sa imo papadangat imong swatampo. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all. fall in love. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.